Nagtuturbin na tayo. Uy, nagre-rain na. Ito na lang. Dito na ito. Ito na yung sa water pump repair. Pisaan natin itong sa Nawasa. Kumukuha na siya ng tubig pupuntang tangke. Ito naman, nagdi-distribute na siya ng tubig pupunta sa ground, second floor at ground floor. Mga ka-lights, meron tayo tatrabahoin dito sa barangay Tipanoy. At nag-chat si Ma'am Chini. Ayan o, kita nyo. Puntahan natin yun mga ka-lights. Trouble na yung water pump niya. Grabe, hirap hanapin mga ka-lights. Ito pala yun o. Sabi nila, itong blue na auto. Papasok kasi. May Tomas Kabili doon. May Tomas Kabili rito. Ito pala yung Tomas Kabili Campo. Purok 5. Magdodoorbell yata tayo. Ano to eh? Provido Residence. Yan, nagdodoorbell na tayo. Uy, nagre-rain na. May CCTV pala. Yan. Chat ka na lang. Dito na ito. Ito na yung sa water pump repair. Sunod lang. Sunod lang. Sige, salamat. Asa man dalan gani? Andito na ako mga ka-lights. Anak ko. Wala i-vlog mama. Pinag-vlog ko. Muna yung owner sa balay. Muna yung owner sa Provido Residence mga ka-lights. So, ang problem na rin mga ka-lights, isa lang motor pump. Dayon, karon kay walay Nawasa. Tuwa po sila ground tank. Kuha sila tubig. Pero ma-replace ta ni. Pero magamit na ito puhon ang motor pag nanay Nawasa. Pag meron ng Nawasa. Pero nagsabi ako kay ma'am na magbili siya ng panibagong motor pump. Dahil yung isang motor pump na ito, yung babaguhin na ito, ito ang magkukuha ng tubig sa main source ng Nawasa kapuntang tangke. So, yung tangke load side niya, kukunin ng bagong motor, tapos pressure tank papunta sa mga faucet. Dapat dalawa yung motor pump dito dahil para malakas yung tubig na kahit nasa ibabaw, kahit nandito lang yung pressure tank. So yun sana yung gagawin, kaya mag-request tayo ng materyales. Alright mga ka-lights, so natakaroon dire sa sakyanan, so sa kasakyanan gagamit sa service palamalit siya materyales diha sa Midtown. So dito na tayo, bili tayo ng materyales mga ka-lights sa Midtown. So dito kami natuloy kahit walang Gcash at card. Nag-withdraw na lang si sir. Bili tayo yung aqua. Grabe, ngayon lang kami natapos sa pagbili ng materyales. 4:25, lumakad kami dito 2 PM. Yan o, yung pump, yung fittings. Kasi sa fittings kami nagkatalo-talo. Nagbili pa kami ng PE na MTE 3-port kasi walang 3-port sa iba. Ito yung 3-port, yung 1/2 sa ibang tindahan naman. So ang mga ilang resibo na to, iba-ibang mga pangalan yan. Midtown, Gridline. Na isa NAMS yan, NAMS na pero hindi OR yung resibo nila. At saka may City Hardware pa tayo, City Hardware pa. Mga ka-lights, umpisa na tayo sa pag-work. Andiyan na yung dalawang motor. Tatanggalin muna natin to, pero una ko tinanggal yung supply sa load side. Tanggal ko na yung motor. At ang gagawin natin, i-forward niyan dyan. Dito natin ilalagay yung isang pump. Ito magamit pa to. Tanggalin natin to, ilipat natin dyan. Kasi isa lang yung binili kong bushing. Kaya yung gagawin natin. Ayan, natanggal ko na yung dalawa. Pero gagamitin ko yan sa isa pang motor. Kasi ang dito na motor sa pressure tank, itong bagong binili ko na mga stainless. Pagtitiplon pala nito mga ka-lights, dapat aabot ka ng 16 to 18 turns, At ang pagtitiplon ganito, kung dito nakarap yung thread, dito papunta yung tiplon mo, pag ganun. Para pagka-ikot mo dyan, pag ganun kasi yung ikot mo, pag-higpit, dapat siya pag ganun yung mo. So, tandaan ganyan ang pag-tiplon ko yan. Alright, continue tayo mga ka-lights. Dito na tayo sa Waterline Works, so part 2. Continue tayo dito sa distribution. Ito pala yung 1 at 2. Itong 2 nakakonect na natin sa ground floor yan. Lahat ng ground floor connect. Ito ay sa second floor. So ito siya. Yan. Ito. I-connect na natin. Tapos nito ay yung load side ito. Itong nagtataga sa ilalim to ng tangke. Dun sa taas. Ilalim ng tangke. Gugupin itong motor pump na to. At itong Nawasa. Ito siya, pinutol ko. Ito yung Nawasa. Higupin natin yan papunta sa motor pump din na ito. Kaya nasabi ko, ito ay papunta siya sa
Ito, babaw ng tangke. Ito yung babaw ng tangke. Punta yan sa babaw ng tangke para magkalaman yung tangke. Siya yung taga bigay ng laman ng tangke. Siya yung taga pasok ng tubig sa tangke. Ito naman taga bugwak sa second floor at ground floor. So itong trabaho niya. Siya yung taga bigay ng tubig. Siya taga pasok sa tubig sa tangke. Siya taga bigay ng tubig sa mga CR, reservation. Itong pressure tank na to. Ganon yung trabaho dito mga kalights. So tara, dudugtong na natin. Alright mga kalights, isa na lang yung kulang. Tapos na tayo sa nawasa. Connect na natin. Ito na lang yung kulang para sa tangke ipasok. So mga kalights, nag-wiring na ako para sa ating ito, float switch o liquid level control switch. Ayan, ang unang gagawin ng mga kalights, ilagay mo muna yan. Saka yung PC ipasok mo. Yan mga kalights, paglalagay ng float switch, no? Para ma-control natin yung paghinto ng tubig sa paglagay sa tangke. Para hindi aapaw ang tubig dito. Para pagdating ng ganyan, yan yung float switch ko. Pagdating pag ang tubig naka-level na dyan sa float switch na yan, hinto na yung pag-andar ng makina ng water pump. So yung purpose niyan mga kalights. Kaya meron tayong nitong float switch. At ang wiring nito, ganito lamang mga kalights. Okay, maglalagay na tayo nito. Grabe yung tiles na to mga kalights. Ang tigas, kaya minarkingan ko na lang bago natin gagamitan ng drill. Grabe yung tigas. Ito yung isang breaker, ito yung dalawang push button. Tara. Alright mga kalights, ito na yung dalawang breaker, dalawang push button. Ang ginawa natin mga kalights, no, ay yung breaker na to at yung push button na to kinokontrol ang itong motor pump na to na kinukuha yung main source ng nawasa. Ito namang breaker na to kinokontrol na push button na to ay itong motor pump na to na kinokontrol ay yung mga faucet na gamit yung pressure pressure tank. Ngayon kung nagtataka kayo bakit may jumper diyan, na dahil ito naman yung live natin, line 1 line 2, hindi ko pa tinap, inuna ko lang load side. Naka-jumper to kasi ito ay sa ilaw diyan. So, nakikuha siya ng source. So, walang kakuhanan ng source. Dati pa yan dito. Ngayon, kung bakit may ganito ito, nakatataka naman kayo dito, wala. Kasi so, direct na dito, no? Para mabuhay natin itong pressure switch. Ngayon naman, itong kinokontrol natin sa kabila ay may float switch. Kaya ganito yan. Kasi, yung kabilang linya niya, papunta siya sa motor. Yung pangalawang linya niya, papunta siya sa float switch. Tapos, float switch, papuntang motor. Kaya ang kukontrolin niya kasi float switch para ma-off natin yung tubig pag puno na naabot na yung level ng ating float switch doon. At mga kalights, kailangan higpitan nyo to gamit flat screw. Huwag itong Philip to. Flat screw to lahat. At ang dito naman flat screw rin to. Para talagang matibay. Huwag kayo umasa sa Phillips screw. Flat screw yung makakapagpahigpit. Dapat higpit talaga, sakto-sakto. Ayan, kompleto na sa wakas. Pasensya na sa ating solution kung bakit ganyan. Okay, pwede na tayo mag-refill. Lagyan muna natin ng tubig. Parang refill yung ating mga water pump. Para bago natin paanda rin. Ayun, tinisting ko na mga kalights. Nakauna na lang ang breaker. Umpisaan natin itong sa nawasa. Kumukuha na siya ng tubig papuntang tangke. Ito naman, nagdi-distribute na siya ng tubig papunta sa second floor at ground floor. Naka-open na yung mga gate valve. Okay. Siguraduhin bago mo i-on to mga kalights, naka-open yung gate valve ng load side ng ilalim ng tangke. Ito. Para sigurado makahigop siya. Pero kahit hindi mo i-on to, may aga sila. Meron silang tubig. Kaya nga lang, hindi masyado malakas. Pero pag i-on mo to, mas malakas yung tubig nila kahit sa second floor nila. Ay, doon sa third floor nila. Dito. Yan, kahit dyan. Malakasan yung tubig kapag na-on mo na to. Yun ang silbi nito. Ng motor pump at pressure tank na to. Kung hindi mo yun to, may tubig pa rin. Pero kapag i-on mo, malakas ang tubig. Ganon yung trabaho niya. So, meron na tayong natapos. Okay na to. Pwede na tayong magsiuwian mga kalights. Maraming salamat. Let's go! See you next one.